Magandang umaga po sa inyong lahat mga kaibigan. Nandito po muli tayo sa ating pong programang Mga Pangakong Di Nabibigo. At ito po ang inyong Kuya Bong. At binabati po namin kayo na isang magandang umaga. Sa mga nagda-drive, no, ingat-ingat po kayo kung kayo man ay nagbebiyahe, nasa LRT, jeep, bus, taxi, o nasa angkas o kung ano man ang mga transportation na nandyan kayo ay ingat po at patuloy kayong na makinig sa ating pong programa at dito po sa AWR 89.1. Binabati po natin ang ating pong mga kaibigan dyan sa Alicia, Tirad View, Santiago, Isabela, Ilocos Sur, Dipaculaw, Baler, Nueva Ecija, Pampanga, Tarlac, Pangasinan, Bataan, Zambales at Bulacan. No? At syempre ang mga tao dyan, all the way to Cavite, Laguna, Batangas, hanggang doon sa island of Mindoro. Naririnig po tayo dyan, no? Malakas na malakas. So kung kayo man ay walang radio, kayo ay nakikinig sa ating pong nanunood sa ating pong Facebook page at YouTube channel na Adventist World Radio Manila, no? Mag-comment lang po kayo kung gusto niyo na magbati. Yan. At syempre, share din, no, ng ating pong mga Facebook page at YouTube channel. At binabati po natin ang ating pong mga listeners dito sa Mega Manila. No? Ingat-ingat din po kayo. You're listening to AWR 89.1 FM. No? Kung meron kayong gustong i-text, 0917-174-2777. No? Greetings po yan. Or gusto nyo humingi ng libreng libro, at 0918-944-7891. Makikita rin po yung mga numbers na yan sa ating pong mga screens. At kung hindi niyo po nalalike yung ating pong Facebook page, Adventist World Radio Manila, o yung ating YouTube channel, mag-subscribe po kayo at kayo ay mag-like yan. So ano po ba ang mga karaniwang sinasabi ng mga tao ngayon? No? Mga hinaing nila ngayon. Ito po ay century-old question or talagang matagal ng panahon, thousands of year question. Paano ba ako maliligtas? No? Yan po ay isang katanungan na marami ang naghahanap ng tanong. Yan. Ay, ng sagot pala. Sabi po dito, ano ba ang mga dapat kong gawin para maligtas? Are there steps? No? Minsan pupunta tayo sa YouTube. Halimbawa, kay gusto nyo magluto ng adobo. No? Pupunta kayo sa YouTube at nandun yung mga maraming mga nagba-vlog kung paano magluto. May mga steps sila, may mga ingredients, no? Ano ba ang ingredients? Ano ba ang mga steps para tayo ay maligtas? Meron po ba itong list na madali po nating sundan, no? Yan ang ilan sa mga tanong. Isa lang ba ang tanong dito, isa lang ba ang daan sa kaligtasan o ito ay marami, no? May entrance fee ba? Or kung ikaw ba entrance sa east o entrance sa west, meron po bang mga ganyan? So ito ba isasagutin natin ngayon, no? Titingnan po natin ang banal na kasulatan at atin pong hahanapin kung paano natin masasagot yung tanong, what does God require of me to be saved? No? So yan po ang ating topic ngayon. Ano po ba ang hinihiling ng Diyos sa atin upang tayo ay maligtas? So ang Bible text po natin ngayon ay galing po sa Acts 16:30-31. Sabi po dito, "Sirs, what must I do to be saved?" No? Ito po yung tanong ng isang tao at sinabi niya, believe in the Lord Jesus Christ and you will be saved. No, yung pala ang kailangan natin palang gawin. Ito ay sagot doon sa what must I do to be saved, no? Ay maniwala tayo sa ating Panginoong Jesucristo at tayo po ay maliligtas. Bakit binabanggit po dito ay believe lang. Alam niyo po, yung word na believe ay hindi lang basta ito ay paniniwala. Kapag ikaw ay naniwala sa isang tao, there is action involved, no? Hindi pwede na halimbawa, sasakay ka sa jeep, no? Sabi nung tao na pahinante o yung nagtatawag, no? Eto Quiapo. No? Gusto mo pumunta sa Quiapo. Tinanong nung nagtatawag. Sabi niya, naniniwala ka ba na itong driver ay maihahatid ka doon sa Quiapo?
O pag sinabi, naniniwala ako, makakarating ka sa Quiapo kung hindi ka sasakay. Hindi ka po makakarating sa Quiapo kung hindi ka sasakay. So may action involved. Yung belief po natin, pero nga may kasama, no? May kasama ito na action. Pag sinabing believe, yan. So ano po pala? Believe lang, kailangan ay buong puso ka na maniniwala. Salvation po kasi, yung kaligtasan po ay hindi po nakikita ito sa mga mabubuting gawa o rehilyosong ritual. Ito po ay regalo mula sa ating Panginoong Diyos na wala po itong bayad na inaalay sa magitan ng ating Panginoong Hesukristo. No? Gayunpaman, binibigyan tayo ng Biblia ng malinaw na tugon. No? Doon sa tanong na ano ang hinihiling ng Diyos sa akin upang ako ay maligtas. No? Which brings us to our acronym, no? For this day. No? Meron na pa kayong notebook dyan at saka ballpen. Ang ating pong acronym doon sa tanong na ano ang hinihiling ng Diyos sa akin para po ay maligtas. Ang sagot dyan ay one word, faith. Yun pala. At yan din yung acronym natin, faith. F-A-I-T-H. Faith. Faith in Jesus Christ alone. Pananampalataya kay Hesukristo lamang. Okay? A, acknowledge your sin and need. Kailangan po natin na kilalanin ang ating pong mga pagkakasala. And I, invite Jesus into your life. No, anyayahan natin si Hesukristo sa ating pong buhay. And T, turn from sin. No, tumalikod tayo sa ating pong mapagkakasala at kasalanan. And H, hold on to God's grace daily. No, parang ang dami, no? Parang sinasabi natin lang, akala ko kanina believe lang. No? Pero alam niyo po, yung believe ay step po natin ito. Yung pananatili ay patuloy na tayo nagtitiwala sa ating Panginoon. Pero yung kapangyarihan po na tayo ay sumunod sa lahat ng mga utos ng ating Panginoon, Panginoon din ang nagbibigay sa atin ng kapangyarihan dito. Kapag tayo ay laging nagdidesisyon na tayo po ay maniwala sa ating Panginoong Diyos, tayo ay bibigyan din naman ng kapangyarihan. So ito po, F, faith in Jesus Christ alone. Pananampalataya kay Hesukristo. No? Ang kaligtasan po ay nagsisimula sa pamamagitan po ng pagtitiwala kay Jesus. Paniniwala na siya ay namatay para sa inyong mga kasalanan at muling nabuhay upang bigyan tayo ng buhay na walang hanggan. Okay? So napaka-importante na ating pong patuloy na pagtiwalaan at sumampalataya sa ating Panginoon. So John 3:16, ito po ay lagi nating nababasa. No? Whoever believes in Him shall not perish but have everlasting life. Ang sino mang sumampalataya sa Kanya ay hindi mapapahamak kundi magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Believe. Pagtiwala sa ating Panginoon, sumampalataya sa ating Panginoon. Yan po ang first step na pwede nating gawin. Dahil nandiyan na, inialok na ng ating Panginoon ang ating pong kaligtasan, ang first step ay maniwala tayo sa ating Panginoon. Ephesians 2:8-9, for it is by grace you have been saved through faith, not by works. No, hindi po wala na kailangan nating gumawa muna ng kabutihan bago tayo maligtas. Nandiyan na agad ang ating Panginoon. Namatay muna siya sa cross ng Kalbaryo while we were yet sinners. At tayo ay nais niyang iligtas na unang magmahal ang ating Panginoon sa atin. Actually, nung kasala si Adan at saka si Eva, ano po ba ang nangyari? Nung kumain si Eva nung pinagbabawal na bunga ng punong kahoy at sinabi niya doon sa kanya asawa, kumain ka rin. So pareho silang kumain. Okay? Ano ang nangyari? Sila po ay nagtago sa ating Panginoon. Sila po ay lumayo. Dahil naramdaman nila sila ay hubad at sila po ay lumayo. Nagtago sila. At ang ating Panginoon, anong ginawa? Nung time na sila po ay kailangan magkita, meron silang date usually every day. Hinahanap sila ng Panginoon. Eva, Adan, asan kayo? Eva, Adan. So ang ating Panginoon ang lumapit
sa kanila. So yun po pala, no, hindi si Adan at saka si Eva ang lumapit sa ating Panginoon at humingi ng tawad. No? Ang ating Panginoon ang lumapit sa kanila at inalam kung ano yung kanilang nangyari sa buhay nila. No? Ayaw pa nilang umamin nga dahil gusto nila magtago. No? Pero ang ating Panginoon nagmahal sa kanila. So faith is not, sabi po ni Oswald Chamber, faith is not believing in spite of evidence. It's obeying in spite of consequences. No? Ang pananampalataya po ay hindi paniniwala sa kabila ng ebidensya. Hindi tayo naniniwala dahil may ebidensya, kundi tayo ang naniniwala dahil ang ating Panginoon mismo ang nagbuwis ng kanyang buhay para sa bawat isa sa atin. Sabi ni Tullian Tchivan ay Jesus plus nothing equals everything. No? Si Jesus daw at kawalan ay katumbas ng lahat. Ang ganda po, no? Dahil ang ating Panginoon, siya ang lahat-lahat. So tandaan po natin yung una, F, faith in Jesus. Okay? Yung pangalawa ay A, acknowledge your sin and need. No? Kilalanin daw po natin ang ating pong mga kasalanan at yung pangangailangan natin ng tagapagligtas. Dapat tayo po ay maging mapagpakumbaba na aminin na tayo po ay makasalanan, na nangangailangan tayo ng kapatawaran ng Diyos. Tanging ang mga kumikilala at kinikilala ang pangangailangan ng tagapagligtas ay tatanggap po ng biyaya. Napaka-importante po nito na atin pong ma-realize that we need a Savior because we are sinful. Sabi po sa Romans 3:23, for all have sinned and fall short of the glory of God. No, tayo po ay nagkasala. No, wag po na po nating ipagkaila yan dahil tayo po ay makasalanan lahat. At hindi po tayo nakaabot doon sa kaluwalhatian ng ating Panginoon. Nais ng ating Panginoon na tayo po ay lumapit sa Kanya. No? Sa 1 John 1:9, if we confess our sins, He is faithful and just and will forgive us our sins, and cleanse us from all unrighteousness. Ito po ay napaka-importante na kailangan nating gawin. Ipahayag natin yung ating pong mga kasalanan. At alam natin na ating Panginoon ay matuwid at papatawarin tayo sa ating pong mga pagkakasala. Ang sabi po ni Billy Graham, you can't be saved unless you first realize you're lost. O hindi po kayo maliligtas hanggang hindi po natin napagtatanto na tayo po ay naniniwala. Halimbawa, kayo ay naglalakbay o nag-hiking kayo. Pag hindi nyo aminin, nawawala kayo, hindi kita tawag ng tutulong sa inyo. No? Pero kapag na-realize ninyo na kayo ay naliligaw, no? Ay syempre, tatawag kayo doon sa police o kaya sa ranger para kayo ay puntahan at ibalik kayo doon sa tamang landas. O ganun din po, no? Hindi kayo pupunta sa doktor o sa ospital kung iniisip ninyo na wala kayong sakit. Pupunta kayo sa ospital dahil sa nakakaramdam kayo. Kaya nga napaka-importante, ganun din doon. Kung na-realize po natin na tayo po ay hindi ligtas, kailangan natin lumapit sa ating Panginoon. Si Tim Keller, ang sabi niya, grace is for the desperate, not for the deserving. No? Ang biyaya po ay para doon sa desperado, yun sa mga taong nangangailangan. Hindi po ito doon sa mga taong karapat-dapat. Dahil actually, hindi po tayo karapat-dapat. Tayo po ay iniligtas lamang ng ating Panginoon. So ano po yung A, acknowledge your sin and need. So yan, ito yung isa sa mga kailangan po natin. Nais niyo pong maligtas, i-acknowledge po natin, kilalanin po natin na tayo po ay nagkasala at kailangan natin ng tagapagligtas. At yung letter I sa ating pong acronym na faith, invite Jesus into your life. No? Anyayahan po natin si Jesus sa ating pong mga buhay. Ang kaligtasan ay hindi lamang paniniwala kay Kristo. Ito po yung pagsuko ng ating pong mga puso at buhay sa Kanya bilang ating pong tagapagligtas at Panginoon. Sa Romans 10:9 and 10,
Sabi po dito, if you declare with your mouth, Jesus is Lord, and believe in your heart, you will be saved. Eto po, meron pagdagdag. Sasabihin mo ng ating Panginoong Jesus, ang Panginoon. At ano daw po, tatanggapin siya. Mananampalataya tayo ng buong puso natin. Tayo po ay maliligtas. Ano po ba ang kalakip ng pagsasabi na siya ang Panginoon? At ano rin ang kalakip ng pananampalataya natin sa ating Panginoon? Ibig sabihin, ang buong buhay natin, ang buong isipan natin, ang buong puso natin ay binibigay natin sa ating Panginoon. Tinutularan siya na tayo po ay maliligtas dahil siya ang ating tagapagligtas. Sa Revelation, napakaganda po dito sa Revelation 3:20. No? Here I am. I stand at the door and knock. Yung po pala, ang ating Panginoon ay nandyan na sa pinto, kumakatok. Hindi na po natin kailangan na maglakbay ng maraming bundok o magkaroon ng pilgrimage para tayo ay maligtas. Hindi na natin kailangan pumunta doon sa isang secluded place, sa isang kuweba at isipin na nandoon ang ating Panginoon. No? O ang ating Panginoon nandyan na sa pintuan ng ating pong mga puso. Ang kailangan lang natin gawin ay buksan ang pintuan ng puso natin at siya po ay papasukin because He's standing at the door and He is knocking at your heart's door. Papasukin po natin ang ating Panginoon. Sabi po ni Charles Stanley, Jesus doesn't just forgive your sins. He takes your life and makes it new. No? Hindi lang po pala tayo pinapatawad ni Jesus sa ating pong mga pagkakasala. Kinukuha niya ang ating buong buhay at ginagawa ng ating Panginoon na itong bago. No? At napakaganda po. Tumatalikod tayo sa ating Panginoon at tayo po ay humaharap sa ating Panginoon. Paul Washer, sabi po niya, salvation is not about inviting Jesus into your life. It's about surrendering your life to Him. No? Hindi lang po pala tayo ay nag-iimbita ng ating Panginoong Jesus sa buhay natin. Ito ay tungkol sa pagsuko natin ng ating buong buhay sa ating Panginoon. Ang ating pong isipan, sinusuko natin sa ating Panginoon. Ang ating pong mga desisyon, sinusuko natin sa ating Panginoon. At tinutulad natin sa buhay ng ating Panginoon. Yung ating pong mga sasabihin, sinusuko natin sa ating Panginoon. Yung ating pong gagawin, sinusuko natin sa ating Panginoon. Yan po pala ang patuloy na pagtanggap. Ang ibig sabihin ng pagtanggap ng kaligtasan ng ating Panginoon. Kaya napaka-importante po, ating pong sagutin ang paanyaya ng ating Panginoon. Ang sagot ay, Panginoon, Ikaw ay aking inaanyayahan sa aking buhay ngayon. At yung pang-apat ay T, turn from sin. Ito po yung repentance. Kailangan nating tumalikod sa ating pong mga pagkakasala. Ang tunay po na pananampalataya ay humahantong sa isang pagbabagong buhay. Yung pagsisisi, pagtalikod sa mga kasalanan at pagtalikod sa ating pong mga sarili. At bumabaling sa ating Panginoong Diyos na may bagong direksyon at puso. Tumatalikod tayo sa dati nating gawi, sa dati nating makasalanan na buhay. Tayo humaharap sa ating Panginoon upang sundin siya sa ating pong buhay. Sa Acts 3:19, ito po ang sabi, repent then and turn to God so that your sins may be wiped out. No? O tayo daw po pala ay humingi ng tawad sa ating Panginoon. Magsisi po tayo. Tumalikod tayo sa dati nating mga ginagawa at magbalik loob sa ating Panginoong Diyos. Tayo po ay papatawarin sa ating po mga pagkakasala. Napaka-importante nitong yugto na ito, mga kaibigan. Kailangan sa ating pong pagtanggap sa ating Panginoon, pagtitiwala sa ating Panginoon, pananampalataya sa ating Panginoon, ay tatalikuran natin yung dati nating buhay na puno ng kasalanan. Sabi po sa Luke 13:3, unless you repent, you too will all perish. Kung hindi tayo magsisisi, lahat tayo po ay mapapahamak.
Ang napakaganda ng isang quotation na unknown author, hindi po kilala. Repentance is not just turning from something, but turning to someone. No? Ang pagsisisi ay hindi lamang pagtalikod sa isang bagay, ngunit pagbaling sa isang tao. Yun po pala. Kapag tayo daw po ay mag-repent sa ating po mga pagkakasala, hindi lang basta tayo tatalikod, no? Hindi lang turn about face, o kaya left turn. Hindi po, no? Sa ating pong pagsisisi, tumatalikod tayo sa dati nating buhay at bumabaling tayo sa ating Panginoong Hesukristo. Hindi lang po kung kaninong tao, kung kaninong leader. No? Minsan ganyan ang nangyayari, no? Nakita kasi niya yung isang elder o nakita niya yung isang member. Oy, parang ang tuwid-tuwid naman itong elder na to. Ako'y nai-inspire. No? Kaya tatalikuran ko na yung kasalanan ko at susundin ko yung elder. Titingnan ko siya palagi. Hindi po, no? Hindi po tayo titingin sa kaliwat kanan sa mga tao na iniisip natin na may magandang pamantayan. Hindi po. Kailangan sa ating pong pagsisisi, tatalikod tayo sa dati nating pagkakasala at titingin tayo sa ating Panginoong Jesus. Siya lamang po ang matuwid na pamantayan na maaari nating tingnan, hindi kung kaninong tao. Okay? So yan po pala. Sa ating pong pagsisisi, paghingi ng tawad, tayo po ay lumapit at humarap sa ating Panginoon dahil siya ang example po natin. Sabi po ni Dwight L. Moody, proof of repentance is a changed life. No? Ang tunay daw pong pagsisisi, ang patunay ng isang tao na nagsisisi o tayo yung taong nagre-repent, no? Ay yung pagbabagong buhay. No? Nakikita po sa buhay po natin na tayo talaga ay nagsisisi. Hindi na natin ginagawa yung dati nating ginagawa. No? Kung tayo man ay naglalasing noon, ang tunay na tayo nagsisisi at hindi na tayo maglalasing. Okay? Kung tayo ay nagsisinungaling noon, ang tunay na pagsisisi ay hindi na tayo nagsisinungaling. Okay? So napaka-importante na mapakita natin ito sa pababagong buhay. Ang maganda po dito, hindi lang tayo nag-iisa na ipakita ang bagong buhay natin sapagkat ang ating Panginoong Diyos din ang nagbibigay sa atin ng kapangyarihan na tayo ay magbagong buhay. Okay? At ang pinakahuli, hold on to God's grace daily. Hindi pala ito isang beses lang, no? Na isang may tuldok na agad. Tinanggap mo ngayon at okay na, balik na ulit tayo sa dati. Hindi po, no? Kailangan daw panghawakan ang biyaya ng Diyos araw-araw. Ang kaligtasan po ay isang panimula, no? Ito po ay hindi natatapos, no? Hindi po ito linya ng okay, tapos na. Ito po ay patuloy na tayo po ay lumalago sa biyaya. Nagtitiwala tayo sa ating Panginoong Diyos araw-araw, lumalakad tayo na pananampalataya at tayo po ay sumusunod. Sa Philippians 2:12-13, continue to work out your salvation with fear and trembling. Ano ibig sabihin nito? Alam niyo po may mga tao na na mi-misinterpret na ang binabanggit nila dito, work out your salvation. Ang focus nila ay kailangan daw tayong gumawa para tayo ay maligtas. Hindi po ang ibig sabihin nito. Dahil ang binabanggit dito, continue to work out your salvation with fear and trembling. No, bakit tayo matatakot? Ang focus ng fear po dito, not actually yung natatakot. No? Ito ay meron tayong nagbibigay respeto sa ating Panginoon. If you are trembling, ibig sabihin, ayaw mo na ikaw ay makagawa ng masama doon sa taong sinusunod mo. Yung work out your salvation, ibig sabihin, patuloy tayong magtiwala sa ating Panginoong Diyos. Dahil kapag tayo ay nagtiwala, may pananampalataya sa ating Panginoon, tayo ay maliligtas. So, eto po pala ang ating pong laging dapat gawin. Araw-araw po ito.
Hindi puwedeng ngayon maniniwala ka, bukas hindi na, 'no? O kaya, sige sabihin mo, "Ay schedule tayo, 1 week muna akong maniniwala at sunod ay, 1 week na hindi ulit ako maniniwala." Hindi po, kailangan ito ay tuloy-tuloy na tayo ay maniniwala sa ating Panginoong Diyos, 'no? At hindi po ito natatapos. Titus 2:11 and 12, "The grace of God has appeared, teaching us to say no to ungodliness." Yun po pala, 'no? Kailangan pala tayo laging tumatalikod. This is what it says, work out. Ang ibig sabihin, ang gawa lang po natin, maniwala tayo sa ating Panginoon at talikuran po natin ang masasama. Let's say no, because it is always a daily decision. Decision natin na maniwala sa ating Panginoon. Decision din naman natin na hindi maniwala sa ating Panginoon. So anong dapat natin gawin? Daily, we will always say that we will follow Jesus and we will believe in Jesus. Okay? Sabi po ni John Piper, "The God who saves you will also sustain you." Ang maganda po dito, niligtas tayo ng ating Panginoon. Siya rin naman ang aalalay at gagabay at magpapalakas sa atin. Hindi po tayo nag-iisa. Sabi pa ng hindi kilalang author, "Salvation is by grace alone. But it never leaves you alone." No? Iniisip natin na kaligtasan ay pamamagitan lamang sa biyaya. Pero hindi po tayo iniiwanan ng biyaya. Hindi tayo pinapabayaan ng biyaya. So yan po, no? Ano ang kailangan natin gawin para tayo ay maligtas? Alalahanin po natin yung word na faith. Faith in Jesus Christ alone. A, acknowledge your sin and need. I, invite Jesus into your life. And T, turn from sin. And H, hold on to God's grace daily. Kung hindi ka pa nagtitiwala kay Jesus, no, ngayon ang oras. Buksan mo ang puso mo. Aminin na tayo po ay nangangailangan ng tagapagligtas. At bibigyan tayo ng regalo ng ating Panginoon ng buhay na walang hanggan. Mahal tayo ng ating Panginoon. Namatay siya para sa bawat isa sa atin. No? Tayo po ay lumapit sa Kanya ngayon. Tayo po ay manalangin. Ama namin banal Diyos na nasa mga langit ka. Nagpapasalamat po kami na kami ay inyong patuloy na binibigyan ng pagpapala at patuloy na tinatanggap ng inyong puso. Amin pong binibigay ngayon ang amin pong buhay sa inyo. Patuloy nawa na kami ay samahan upang kami ay makapagdesisyong palagi na kayo ang sundin, manampalataya sa inyo at kayo ay paniwalaan. Samahan po kami sa aming pong buhay ngayon sa pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen. Amen. Maraming salamat sa inyong patuloy na pagsubaybay sa ating pong programang Mga Pangakong Di Nabibigo. Ito po ang inyong Kuya Bong at nag-aanyaya. So susunod po nating pagkikita. Nawa ay patuloy tayong magtiwala sa ating Panginoon. Magandang umaga at God bless po sa inyong lahat.